Dagdag ni Cayetano, pinepersonal umano siya. I've always treated you well, whether Diba? Yan na naman sila. Narinig ninyo mga minamahal. Yan na naman sila. Paulit-ulit na naman sa kanilang script na pinipersonal sila. Ano ka? Si Sara Duterte? Ha? Pinipersonal? Yung mga script nila, pansinin ninyo, paulit-ulit. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Naalala ninyo, si Sara Duterte. Kinasuhan siya. Oo, yung mga kaso niya tungkol sa impeachment. Ano yung sinabi ni Sara Duterte? This is fishing expedition. Pinipersonal nila ako. 'Di ba? Ganon din sila Kiko Barsaga, pinipersonal nila ako. Pero kahit alam naman natin na si Kiko ay merong nilabag sa batas, lagi nilang sinasabi pinipersonal nila ako. Kaya tingnan niyo, yung script nila, para-parehas even, mga minamahal, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, 'di ba? Pinipersonal nila ako. At pati ba naman ngayon din, Alan Peter Cayetano, yan din yung sasabihin mo sa amin na pinipersonal ka nila? Grabe! Walang pamipersonal doon dahil unang-una, hindi ka sumipot. 2 araw tenga ang Senado. Yung mga bills na dapat ipasa, hindi na ipasa ng dahil sa katarantaduhan mo. 'Di ba? Imbes na pumasok sa Senado, anong ginawa mo? Nag-live ka pa sa Facebook. Actually, no more explanation na dapat eh. 'Di ba mga minamahal? Dapat no more explanation na. Pero ano yung ginagawa mo, Cayetano? Imbes na pumasok ka, simple lang naman, pumasok ka, magpakita kayo. Kasi yan naman yung hamon mo, di ba? O kapag may numero na kayo, sige, handa akong bumaba. Meron na nga, kaso inaawat mo. Play safe ka palagi. Di ba may nag-comment, Cayetano didn't run out of reasoning. That's his way. Even if it's wrong, even if it's not in accordance with the law. Actually, kahit din yung sa paghuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa na dapat sana huhulihin, ang dami niya pang sinasabi, protective custody, kahit nga din kay Jinggoy. Di ba? Protective custody. Meron din siyang sinasabi na dapat bigyan ng protection si Jinggoy Estrada kasi meron tinatawag na Senate Protective Custody. Anak ng yuta ka talaga, Cayetano. Ang dami mo ng kasalanan sa mamamayang Pilipino. Ang dami mo nang dapat pagbayaran bukod sa pagiging obstructionist. Itong ginawa mong pagtatanggol sa mga pugante, dapat meron kang pananagutan at pananagutan sa hindi mo pagdalo sa sesyon sa Senado na madaming bills ang naudlot. Diba? Cayetano is a weak lawyer, sabi ni Patricio Mili. Actually, that's true. Diba lawyer pero wala kang sentido común. Kakasama mo kay Sara Duterte, nagiging ganun ka na din, may sinto-sinto. Gets ninyo? Is Cayetano gay? Sabi ni Cons. I don't know, pero yung kanyang ginagawa parang walang bayad. Hinamon nga siya ni Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo sa kanya, Cayetano, magpakita ka or else duwag ka. Tapos sinagot niya pa sa Facebook Live. Di ba narinig niyo naman? Oo, mga minamahal. Narinig niyo naman yung hamon ni Rapi Tulfo sa kanya. Ito yung sabi ni Rapi Tulfo. Parinig natin ulit sa inyo, mga minamahal. Ito yung sabi ni Rapi Tulfo sa kanya. Pasado alas 5 ng Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado. unifier. Kaso, unified. Kaso, masamang ehemplo. Bad numbers, bad example, bad apple. Pasado alas 5 ng hapon, nag-Facebook Live si Cayetano. See? 'Di ba sabi nga ni Rapi Tulfo, kung maayos ka na Senate President, dapat nangunguna ka, nagiging good influence ka. Kaso ikaw yung nagiging bad influence. Gets ninyo mga minamahal? Ikaw tong nagiging dukduk demonyo. Ikaw yung pinaka-evil sa lahat ng evil ay dyan. 'Di ba mga minamahal? Tapos ngayon, dami mo pang reasoning. 'Di ba? No more explanation dapat. Wala ka nang dapat madaming sinasabi. Dapat ang ginagawa mo, sumipot magpakita ka. So, imbes na magpakita, ito yung ginawa niya. Nagpaliwanag, nag-explain na parang siya pa yung aping-ape, na parang siya pa itong what do you call this mga minamahal, pinagkakaisahan, siya tong nakakaawa, na in the first place, ikaw tong tarantado, simula pa lang sa drama ninyo dyan sa Senado kay Bato, yung stage play ninyo, hanggang dito pa naman yung nag-walk out din kayo,
na mali naman yung ginawa ninyo, 2 days, grabe pinipilayan nyo ang gobyerno, tas gagawa ka pa ng rason. Ang dami mong reason, Cayetano. You are just cleaning your mess, pero even if you clean your mess, you're dirty. Hindi na mababago yun. Madumi ka na, hindi na mababago yun. Tapos ang ginawa niya, ito, nag-Facebook live, tapos dinedefend niya pa yung sarili niya. Na instead kung gusto mong i-defend yung sarili mo, umattend ka. 'Di ba? Totoo yan, si Win Gatchalian ang Senate President ngayon, pro tempore. Sinagot niya ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduan. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, magiging independent ka o hindi, duwag ka. May paliwanag din si Cayetano tungkol sa pagpapatay umano ng aircon nung nasa floor ang minority senators. Yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. Ukol sa anti-hospital detention bill, nag-walkout daw ang minorya kung kailan pwede nang talakayin ng bill. So, kanina man ang nag-walk out nung last Tuesday, willing na nung kami na i-take up yan. Lahat isa side namin, we're ready. So, wag yung i-biski bintang one-sided. Dagdag ni Cayetano, pinepersonal umano siya. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang na may personal. So let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Well, kahit may isa chorus, binigyan mo ako ng chance. Inibitahan din ni Cayetano ang mga taga-minorya na makipagpulong sa kanila kaugnay sa mga agam-agam sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Huwebes. Sinabi ni Senador Erwin Tulfo, bukas sila na magpunta sa hearing sa Huwebes. Pag-usapan natin sino magkukumpulsyon. Kung kayo dapat balance, may mga member ng minority, huwag mo Inilantad din ni Tulfo ang 4 na kasamahan nila sa minorya na sinuyo umano para tumalon sa mayorya. Yes, kinakausap namin. Sumanib na kayo din sa amin. Ganon din naman po sila, Miss Vicky. May kinakausap silang 4 sa amin na sumanib sa kanila. Sino po yung 4 na So fake news ka, Alan Peter Cayetano. Tapos yung sinasabi ni Jinggoy, fake news. 'Di ba ano yung sabi ni Jinggoy? Madami daw ang nag-aalok sa kanya na lumipat siya sa minority para matapos na yung kanyang kaso. Puta na mo, yung kaso mo last year pa. Huwag nyo kaming ginagawang bobo ha. Walang nag-aalok sa'yo sa minority. Eme mo lang yon, gusto mo lang masisi si presidente. Yun yon. At saka yung totoo talaga, dyan, sa grupo ng mga masasama, sa majority, yan yung gustong manghatak sa minority. Yun yung totoo. Oy, by the way, i-likes nyo pala yung video natin mga minamahal kasi kinukuha to ng mga vloggers. Nire-repost nila. Anyway, mga minamahal, ito na nga, itong majority na to, ito yung dukdok demonyo. Sila yung gusto na maghatak ng mga tao sa minority papunta sa kanila. Sinabi na yan ni Erwin Tulfo, di ba, MaxSafe? kinakausap mula po sa inyo? Sa minority po, ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JV, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers na sumama po sa majority. Inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kami 4 para ika nga. Ilan sila dati? 13 para maging 17 po sila plus 4. Hindi naman po kami pumayag. At kaugnay naman sa mga taga-mayorya na sinusuyo para lumipat sa minorya, Mga senior members po namin ng mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila, nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Then magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17, 18, 19 Congress. So magbabarkada na po yan, nagkaiba lang po ng bakod. Sandra Aguinaldo nagbabalita para Diba? sa GMA News. Kung meron mang demonyo dito, yan yung majority. 'Di ba mga minamahal? Yan yung majority. Kung meron mang jablo dito, kung meron mang demonyo dito, yan po yung majority, hindi po ang minority.